Just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are nagsusurveillance at sinusundan po namin. Tuloy-tuloy umano ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte noong Abril. Ayon sa NBI Director, mayroon na silang mga leads sa sinasabing mga kinausap ng Vice Presidente para isagawa ang kanyang plano. Sa darating na Martes, July 21, ipepresenta na sa witness stand ng prosekusyon si Director Matibag para sa Article of Impeachment na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Ayon sa isang House Deputy Speaker, asahan na ang pasabog sa pagharap nito sa Senate Impeachment Court. I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Pahayag naman ng isa sa Counsel for the House Prosecutors, ang magiging testimonya ni Attorney Matibag ang magpapatibay sa alegasyong matinding pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Isa lang masasabi ko, mabigat. Sa Tuesday, makikita nyo na kumpleto na ang naratibo ng article on grave threats and inciting to sedition in relation to the impeachable offense of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Pinag-aaralan naman ng House Prosecution Team ang lahat ng legal na opsyon sa request na isapina ang tax records ng Vice Presidente bago gambalain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng issue. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin. Sa impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong 2012, nang hingi ng authorization ng dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares kay dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino para mailabas ang hininging tax records ng dating Supreme Court Chief Justice. Ito ay matapos matanggap ni Henares ang sapina ng impeachment court. Samantala, binanggit din ni Representative Chua ang posibilidad na maglaglag o magbawas na ng Article of Impeachment ang prosekusyon kung kinakailangan. Bahagi pa rin ito ng estratehiya kung mapagkakasunduan ng buong prosecution team para mas mapaikli ang proseso ng paglilitis sa pangalawang Pangulo. Nauna nang iniurong ng prosekusyon ang presentasyon sa ilang mga testigo para sa article na matinding pagbabanta ni VP Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. at iba pa. Pwede i-waive na namin yung isang article. So pag ano po nangyari, iiksi na naman po ang trial date. Sa pagtayari ng kongresista, posibleng Setyembre o Oktubre, tapos na ang impeachment trial. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.